Magandang umaga po muli. Po tayo ngayon ay nasa bukid na uli at may umorder po kasi na kamote ay tayo ay dumaan muna po ako dito ay sa binabantayan ko pong mga lansones. Baho kasi nawawala. Ito po yung mga lansones na madadaanan natin. Medyo huli na po ang bunga. Yung maunti na rin. Kaana na po tinanapin po ng una. Kaya pa ay pasaka na. Okay po ng kamote. Kaya kumuha po ako ng pang merienda, isang buwig. Ayan po ang aming lansones dito. Merienda po. Pang mamaya tayong gukay. Kaya po, sa kamotehan. Ay papasalan po ng saglit itong aking binabantay ang lansones. Ako mamaya ay padalang na po. Ayan po ipuno ng kunay. Ayun may bunga. Ayun nakakain po yan. Bunga po ng pandan na ginagawa pong banig. Ayan po siya. May edad na ay namamatay na. May bunga siyang isa. Ayan. Ayan po. Malaki na. Ewan ko lang po kung nakakain niya. Hindi. Nabuhay na po ako dito. Hindi po na ako na yung kainin. Tingnan po natin yung lansonisan. Kung may baka mamaya nangangawala na po rin dahil sa amin po ngayon ay bumagsak ang presyo. Ayan po. Kaya hindi po agad-agad maputi. Kasi kung puputihin po ay palagay na 40 po. Sa puti po ay 10 sa maghihila. Sa magkakarga po ng kabayo ay wala po. Kaunti po lang natitira. Ay kaysa man laglag ay tatiyagain na rin pong putihin. So, dumami po masyado ang lansones na ngayon sa amin kasi parang gada lugar marami na po rin na mumunga at nakapagtanim. Kaya pa, pasaka na po. Pero kumuha man ay pamerienda na lang. Pasaka papunta po ito ng halamanan sa tabigan. Tandaan ito. Puro sagingan. Palayan, ayun po. Ito lang ang buhay po dito sa yung mga farmer, ng mga magsasaka, yung mga umaasa sa prutas at saka sa mga tinatanim. May pagkakataon po na bumabagsak ang presyo pag ikaw ay inabot. Talaga pong nalulungkot dahil ang laki po ng puhunan. Sakripisyo po ng pagbabanta ay abutin ka ng baba ay talaga pong manglulumo ka dahil yung pagod at saka yung gastos. Doon lang ho kasi kami umaasa. Kaya hindi po pwede po yung
dito sa amin yung isa lamang na tanim ko po ng palay, may tanim ka din kamote. At kung kamote, kailangan po may sideline ka pang mga hayop, baka, kalabaw, at baboy. Yun po ang pagsasama-sama namin na nabubuhay dito sa amin, sa bukid o sa isang pamayanan ng katulad po rito. Kung ano yung bang nabubuhay at saka mabis sa kaya kakayanan ng isang tao. Kung ano yung kaya. Ayan po. Malapit po tayo. Ito po yung palayan. Ayan po. Tabigan na po. Ito po yung palayan ko na po. Malapit na pong umani eh. Medyo madilaw na po. Sa kape nga eh, makakakain na rin ng kanin. Hindi ho yung laging kamuting kahoy. Ayan po. Ayan. Madilaw-dilaw na po siya. Sa awa naman ho ng sipag at kanay ng pag-aabyad ng tubig. Kabunga naman po, nahinog. Makakuha po kami ng pangkain man lang, kahit na lilimang kaban, wala po problema, basta malaga may nakuha. Yan po. Medyo madilaw-dilaw na po. Wala. Hanggang ngayon po, wala pa rin tubig. na nahihinog na po sa awa ng panahon, yung init. Ulan ay nakakatulong po naman ay manipis po. Sabi nga kahit sa tao kulang man sa lahat ay talagang hindi ho tataba, hindi gaganda. Ito po na yung kamuting kahoy. Ayan. Ayan po, nabubunot-bunutan na ho. Ayan, marami na po rin nabubunot. Ayan. Ayan po yung hanap buhay ko na gusto ko ni kahit matagal po siyang pagkapirahan o pakinabangan, ang malaga po may tanim. Sa panahong ito, edi ito po naman yung aking pinagkakakitaan na siya naman yung nagbibigay. Kaya basta may lupa kayong tataniman at malawak-lawak na. Pag kamuting kahoy kasi malawak-lawak mo kailangan para matagal-tagal din bunutin. Kasi po umaasa lang ako sa order. Halimbawa po yung order lang ngayon ay 30, kumikita naman po ng 1,000 tuwing ikatlong araw. Pwede na po rin naman yun pang bigas, pang ulam. Basta at yun pong makakatulong sa magsasaka. Yun po ang sa akin po lamang yung aking iniisip na pamamaraan para sa akin dito sa pamilya ko. Tubigan, may halaman, kung saan ka masaya at kaya mong gawin. Yun po lamang ang dapat gawin yung kaya. Ayan po, magbubunot na tayo ng kamuting kahoy. May umorder po sa akin ng 30 kilos po lang ang order niya. Yun po lang ating bubunutin. Nakikita ko po sa inyo ang mga laman. Yan, kalalaki na.
kamote po dito ay hindi pare-paras po ang laman. Ayan po, nakahukay na tayo. Pakikita ko sa inyo kung ilan yung nakuha ko. Pakikita ko sa inyo kung gaano kalaki po yung kamote. Ayan. Yan. Yan po. Ating arsan po ng konting lupa. Ayan po yung nahukay natin. Pwede na rin na. Haluan po kasi yan, maliit na. Sa isang puno po naman talaga, hindi naman po yan. Talaga pong may maliliit talaga po yan. Ayan po. Makakasya na po ito. Ayan po. Maganda uling maga at araw. Ito na po, nakatapos tayo sa paghuhukay. Bitimbangin na lang po ito at saka dideliver mamaya po pagkatapos. Yun po lang may bibigay ko sa inyong na vlog o video. Sa mga lahat na nakakita nito ay sana ay mabigyan ko rin ulit kayo ng magandang kasiyahan sa inyong pag-iisa at nasa bahay at nasa ibang bansa. Ito pong lugar ng isang magsasaka. Ito po yung sabi nga, saan ka masaya at kaya mong gawin. Gawin mo ayon doon sa tama. Ayan po. Ayan. Yan po yung mga buhay ng magsasaka. May saging. Kahit na may saging, ibig sabihin may sigarilyas. Ayan po. Ano po, pwede nating itanim sa lupa na mabubuhay at pakikinabangan. Yan po lang may babahagi ko po. At salamat po sa lahat ng nakapanood. Salamat.